Hello, hello, Aris Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa weekly ng May 25 hanggang 31. Nasa dulo na po tayo ng buwan na ito. Ano po naghihintay sa inyo? But first, ihanda mo na Aris ang isang tanong ha para po sa ating isang tanong, isang sagot. Sasagutin po natin yan sa tulong po ng cards na ito. So stay tuned for that sa dulo. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aris sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Aris, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So sa mga new subscribers po natin, hello, hello. Welcome po sa ating channel and thank you po for your lovely, lovely appreciation. So keep on liking, keep on commenting po and thank you for not skipping the ads. So, in the background, wow, 9 of Cups. Alam mo na Aris, kapag lumalabas to, ito ay malaking indikasyon for you to make a wish. So ngayon pumikit ka na, mag-wish ka na dyan, nang sa ganon ito yung maganap na para sa'yo. Okay? So, ano ang indikasyon ng paglabas ni 9 of Cups sa yung background? Sinasabi dito, Aris, na i-align mo ang sarili mo sa wish mo. Ano ibig sabihin nun? Sabi, malaki ang tsansa mo na makuha mo yung wish mo kung i-align mo ang sarili mo papalapit sa kanya. Halimbawa, ikaw ay naghahangad na magkaroon ng regular job pero nag-a-apply ka ba? Halimbawa din, balak mo maging singer pero nag-audition ka ba? Kumbaga, kailangan mong salubungin yung wish na gusto mo. Pangarap mong magkaroon ng sariling bahay pero nag-iipon ka ba? Nagtitingin-tingin ka ba ng possible houses? Mga ganyan. So kung ano yung wini-wish natin ngayon, tignan natin, may ginagawa ba tayo para yung effort natin ay ma-attract natin yung frequency ng ating mga wish. Okay? Magandang tanong yan para ngayong araw na ito, buting tingin mo yung mga efforts mo, yung pang-araw-araw mo, at kung ano ba yung ginagawa natin patungkol sa ating mga wish. Example din, balak mong maging successful na YouTuber, pero once a month ka lang nag-upload, 'di ba? So paano siya gugulong kung wala kang binibigay na puwersa? Parang ganyan. Okay? In your core energy, meron kang the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles here, sinasabi niya na pag-aralan mo daw yung opportunity or bagay na gusto mong gawin. Meron kang gustong simulan, gustong pagkaabalahan ngayon, pero sinasabi dito na tignan mong mabuti kung paano siya suswak sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito na kapag meron kang gustong simulan ngayon, i-prioritize mo daw yan. Hindi pwede na gusto mo lang or gandang-ganda ka lang, pero naglalak ka naman sa effort. 'Di ba? So ito yung panahon kung saan susubok lang tayo. Try lang natin, tignan natin, buting tingin natin para makita natin kung posible nga ba ito sa aking buhay. Ramdam ko talaga dito, Aris, sa Presential in the World card, mamaya ay pag-usapan natin ito. Pero ramdam ko talaga dito na tatanggap ka ng isang bagong bagay kung saan ito yung katuparan ng wish mo. Okay? Ito yung susi para ito yung maganap. Clarify natin. Page of Pentacles, the Ten of Wands. Okay. Sabi dito ng iyong spirit guides, itong bagong gagawin mo or itong pinagkakaabalahan mo ngayon, no? Ramdam ko dito na bagong-bago pa lamang ito, naiilang ka, medyo ingat na ingat ka. It requires hard work, no? Walang plastikan dito. Prangkahan tayo. This new thing requires hard work. At hindi mo kailangan mag-shortcut at hindi mo kailangan maburyong or mainis kapag maraming gagawin. You need to understand na sa simula talaga, marami kang gagawin. Marami kang aasikasuhin na papeles, marami kang adjustment, marami kang dapat patunayan, marami kang dapat na intindihin, mabigat, matrabaho
pero worth it. Kasi nga, hindi lahat ng tao binibigyan ng gantong chance. Ikaw, sa'yo binigay. Itong hirap dito na gagawin mo ang magpapalapit sa'yo sa wish mo. Okay? Congratulations. So, mga Aries, ano ba to mga wini-wish mo na to, no? I-comment mo na yan sa ating comment section. Be specific nang sa ganon maganap na yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Cups. Sabi dito, mag-focus ka sa tagumpay na gusto mong makuha. Kitang-kita mo na na akin to, pwede ko itong mapakinabangan for a very long time, pero talagang takot ka, naiilang ka, or medyo may kaba. Pero sabi dito, ang alalahanin mo, ano yung tagumpay at kaligayahan na maidudulot nito sa akin? Ano yung saysay nito 2 years from now or 5 years from now? Paano nito ibibigay yung satisfaction, contentment, peace of mind, and happy life na gusto ko? Okay? It's all about the matters of your heart. Kailangan sa gagawin mo ngayon nakasunod dyan or nakadikit dyan yung tawag ng puso mo. Kapag hindi mo gusto, pag napipilitan ka lang, wag mong gawin. Kapag pinipressure ka lang ng ibang tao, wag mong gawin. Kailangan bukal sa puso. Kailangan alam mong akin talaga to at gusto ko to. Kasi kapag napilitan ka lang dyan, iiwanan mo yan along the way. Baka nga mas manisi ka pa along the way. Pero kung talagang bukal sa puso mo to, you know na responsibilidad ko to at wala akong ibang dapat sisihin along the way. Kasi nga akin to Talagang inako ko, papanindigan ko. Dito ako masaya, dito ako maligaya. Parang ganyan. Okay? Queen of Cups, the Six of Wands. Yes, tunay ka talagang magiging maligaya, masaya, kontento sa buhay kapag sinunod mo yung tawag ng damdamin mo. Sabi dito, your passion and your heart ay mga ingredient para tunay kang magtagumpay. Pag wala ang puso mo dyan, alam ko mahihirapan ka. Pag wala ang damdamin mo dyan na talagang hindi ka pa nakapag-decide ng buo, mahihirapan kang ituloy yan Pero kung nandyan talaga ang iyong passion, love, affection, ramdam mo na siya yung bubuo ng kinabukasan mo, dire-diretso ka sa iyong tagumpay. Walang question. No? You are the chosen one for this endeavor. Kumbaga nakatadhana ka talaga dyan. Alam ni God na maaari kang mag-succeed dyan. Pero nasa sa'yo talaga yung kagalakan at kahandaan na yakapin siya ng buo. At yun ang malaking factor sa iyong pagkamit ng tagumpay this time. Okay? So mga Aries, ano po ang taga saan po kayo? Where do you watch this video? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading? Comment down below po. In the area of what you need, you have the 10 of Cups. Alam mo sabi dito, you need to be closer to your family. No? Panahon to really bond with them, enjoy life with them. Narinig ko rin na tantanan na yung mga gusot, away, tampuhan, mga hinanakit, ganyan. Because a peaceful family is a great magnet for more blessings. Ano, Aries? So make sure na isang team kayo, magkakasama, tulungan, iisa ang goal, iisa ang wisdom, no? Kung malayo po kayo sa inyong pamilya, baka nagkatrabaho po kayo sa ibang lugar or abroad, may online naman. So gamitin mo yung power of your social media to connect with your family. Sabi rin dito, tulungan kayo para maabot ninyo pare-pareho yung pangarap ninyo. Makabayad sa utang, mabawi na yung sinanglang bahay, or magkaroon na ng retirement, or masustentuhan na yung pangailangan ng mga bata, ganyan. So, tulungan kayo. Panahon to have a lovely, peaceful, joyous, and team players na member ng pamilya. Okay? 10 of Cups, you have the Page of Pentacles. Okay. Sabi dito, sa kabila ng mga pinaprioritize mo, busy-busy ka nga, sabi ko sa iyo kanina, sa pagpa-prioritize ng mga bagay na sisimulan mo ngayon. Nakapagod yan, talagang uubusin ang lakas mo, very hectic ang schedule mo. Pero sa kabila noon, lagi mong alalahanin, may mga sumusuporta sa'yo at may mga taong nandyan for you para maging hingahan mo, para maging support system mo. So kahit busy ka, talaga namang
focus ka dyan. Huwag mong kalimutan na paligayahin ang iyong sarili sa tulong ng mga loved ones mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the World card. Si World card's all about completion. Parang meron ka nang natapos, meron ka nang kinlose sa past, kaya ready ka nang tahakin itong bagong bagay na ito. Ramdam ko talaga dito na meron ka nang pinabayaan, meron ka nang iniwan, meron ka nang nilet go because sabi mo tapos na yung cycle na yon. Okay na ako dyan. I learned my lesson. I am now ready to elevate my life or yakapin yung mga bagong bagay. Yes, mahirap yung transition, nakakapagod, maraming mga bagabagahe or maraming mga dapat simulan at trabahuhin. Pero dahil nagsara ka na ng isang issue in the past, talaga ngayon mas masigasig ka to really begin something new, no? Kasi nga parang sawang-sawa ka na dito, sabi mo I want to grow, I want to be a better person, I want to have more. Kaya kung ano naman tong sinara mo ay talaga namang napapanahon, nakatadhana. Ready ka na sa bagong portal, bagong biyaya, bagong blessing, at huwag na huwag mong iindahin yung mga paghihirap dyan. Kung ano man yung mga lessons na nakuha mo sa past, cycle mo dito, i-apply mo dito. Kasi kung talagang natuto ka dito, alam mo kung paano i-manage yung hirap na ito. Okay? World card, you have the Magician card. Si Magician here, sinasabi ng yung spirit guides na kung ngayon nahihirapan kang isara yung isang bagay or tapusin or putulin na sa life mo, ito ang malaking paalala para sa'yo. Magagawa mo. Magagawa mong tapusin yan, kompletuhin yan, mapanalunan yan, or malagpasan yan because you have the ability now to make it happen. Ramdam ko talaga, this is your time. This is a divine timing to end something and to start something new. Magagawa mo, kaya mo. You are the magician. Whatever you manifested in your life, dumating ngayon. Siguro dati nagdasal ka or nagmanifest ka na, sana Lord, magkaroon ako ng trabahong malaki yung sweldo or sana mangyari po ito sa buhay ko. Ayun, tinapos ni God yung isang parte ng buhay mo para makapasok ka na doon sa minanifest mo. So kung meron mga pagbabago ngayon, nako, balikan mo yung mga minanifest mo noon. Baka yan yung katuparan ng mga nakaraang mong manifestations. Okay? In the area of your near future, meron kang the Moon card. The Moon card is all about you. Tinatanggal mo na yung mga ilusyon. Gets mo na kung ano yung realidad ng buhay mo. At kung ano yung tamang paraan para maabot ang aking wish o aking mga goals o aking mga pangarap. Ngayon, walang-wala na yung ilusyon, wala na yung pagdududa, maling hinala, maling akala. Yung literal na realidad, gets mo na. Na parang, ay, dito pala talaga ako, this is my passion, this is my destiny, this is my purpose, no? Kumbaga maliwanag sa'yo, lahat ng tanong may sagot. Lahat ng alinlangan noon, ngayon kumpirmado na. Lahat ng mga urong-sulong, ngayon sigurado ka na. Parang ganyan. So huwag ka mag-alala, maliliwanagan ka din sa lahat ng pinagpaguran, sa lahat ng mga inalisan, sa lahat ng natapos, at meron kang klarong paraan at matapang na paninindigan patungo sa iyong mga goals. Okay? Moon card, the Knight of Wands. Yes, very excited ka. Kahit pa ba feeling mo at times pinagdududahan mo ang iyong sarili. At times, you're questioning your worth, you're questioning your actions. Lagi mong dinadown ng sarili mo minsan na parang bakit ba ganito yung pinagdaanan ko? Bakit ba ganito yung naging decision ko? Bakit ba ganito yung naging action ko? Pero with this good news, itong darating sa'yo in the near future, ang tabayanan mo, 18 days, 18 weeks, or 18 months after watching this video, may darating na magandang balita na talaga magpapaliwanag sa journey mo. Akala mo mahirap, akala mo stuck ka na, akala mo hanggang dyan ka lang biglang boom. Dumating yung tawag, dumating yung text, dumating yung impormasyon na magpapalarga sa'yo at magpapa-excite sa'yo na ituloy pa yung bagay na yan. Okay? Congratulations. In the area of your challenge for the week, meron kang the Four of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, pahalagahan mo rin daw this week ha, yung pahinga.
kulang ka sa tulog. Siguro para mga 5 hours ka lang tulog or 6 hours. Paandap-andap pa dahil marami kang inaasikaso. So, wag mo daw kalimutan ang magpahinga. Especially kung meron kang mga hinahawakan na mga bagay-bagay or meron kang mga inaasikaso. Minsan daw, you need to learn how to detach yourself for a while. Halimbawa, meron kang inaasikaso ng mga patahian. Bigla ko nakita yung makina ng pananahi. Tapos, mga 10 dresses or 10 kortina ang inaayos mo. So, minsan, bitaw ka muna. Pag alam mong hapunan na, bitaw at tayo maghapunan, tayo mag-enjoy muna. Learn to detach doon sa mga inaasikaso mo para meron kang window to relax, window to breathe, window to enjoy yourself and your life. Okay? Pahinga, pahinga, pahinga is what you need this time. Hindi naman porkat nagpahinga ka ay tamad ka na. No. Sino nagsabi nun? Kapag nagpahinga ka, regalo mo yan sa iyong sarili. Okay? Four of Swords, the Justice card. Yes, bigyan mo ng pantay at patas na pagturing ang sarili mo sa lahat ng mga pinaghihirapan mo. Alam naman ng yung spirit guides kung gaano kahalaga yung pinaghihirapan na yan. Gets na gets niya yan. Pero ang kailangan mong magets, hindi pwedeng nakatutok ka lang sa isang bagay tapos hindi na pantay yung weighing scale mo. Kailangan pantay yan. You work hard and you play hard. You have time for work, equal time din for happiness, family, friends, and sarili. Importante yan. Kaya ngayon, balansehin mo ang iyong sarili nang sa ganon, makaramdam ka naman ng paghinga, makaramdam ka naman ng relaxation. Okay? In your fortune, meron kang embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, panahon to para tignan yung ganda ng buhay mo. At huwag mo masyadong isipin yung mga pangit, yung mga nagkakamali, yung mga kabulukan sa buhay mo. Naku, huwag mo masyadong i-big deal yan. Always see your life in a positive lens. Nang sa ganun, ma-appreciate mo yung paligid and then ma-attract mo pa. No, ma-magnetize mo pa yung mga good blessings. Okay? Hindi pwede ngayon no reklamador or puro ka puna, puro ka issue. Kailangan you always wake up with a positive mindset. Okay? In your fortune, you have the Magician card. Napakaswerte mo. Nasa fortune area mo pa. This week, merong magaganap sa isang minanifest mo. No? Dati pinangarap mo lang, hiniling mo lang, pero asahan mo ang kanyang pagdating ngayon. Okay? Isa rin pong malaking indikasyon, si Magician card ng pagtawag sa'yo to take action. Kung naghihintay ka ng sign na kikilos na ba ako, gagalaw na ba ako, sasabihin ko na ba, sisimulan ko na ba itong bagay na ito, this is your sign na yes. No? Ready ka na, hinog ka na, kaya mo na, and ang kailangan mo lang ihumakbang para matupad talaga yung ninanais mo sa isang bagay or tao or sitwasyon. You can make it, you can achieve it, na manifest mo na to. Panahon na para dalhin siya sa iyong realidad. Okay? Magician, the 9 of Cups. Yes, meron kang 99 here. Ang 99 po ay angel number of release. Pakawalan mo lahat ng takot, pakawalan mo lahat ng inhibitions, lahat ng duda, lahat ng mga alinlangan kasi makakakilos ka na. Mangyayari na, gagalaw ka na. 9 of Cups clarifying our Magician card. You're very, very lucky. A manifestation regarding your wish will come true. It will happen. Darating sa life mo. Kaya ngayon pa lang, pumikit ka na ngayon, imaginein mo yung minanifest mo na nasa kamay mo na o nasa paligid mo na, pakiramdaman mo na parang it's happening in real time. No? Kasi magnet yan. Mararamdaman mo yan. Kapag na-attract mo yung frequency, it will be yours. Okay? A wish come true, you will make it happen now. Congratulations. In your divine messages, work through your fears. Labanan mo daw mga takot mo, labanan mo mga inhibitions mo, yung mga maling paniniwala, maling akala tungkol sa sarili at tungkol sa mundo. No? Learn to be brave, learn to fight for your dreams. You also have the 3 of Cups in your divine messages. Ngayong linggong ito, meron ka daw rason para mag-celebrate, Aries. Okay? Meron kang time to bond with family, friends, co-workers. Meron kayong i-celebrate.
Baka mag-blowout ka pa nga, no? Para magpapakain ka sa opisina or sa mga kaibigan mo because may rason, no? Kung ano naman tong sisimulan mo at gagawin mo at makukuha mo, worthy siya of a great celebration. Congratulations po. The Three of Cups, the Queen of Swords. Okay? Dito sabi ng yung spirit guides, lilinaw na yung daan mo patungo sa kinabukasan mo. Meron ka ng solidong mapanghahawakan at siguradong sigurado ka na nagagawin mo yun. Ramdam ko dito, someone will make a decision in your favor. Halimbawa, yung HR, yung boss mo, o yung in-applyan mo ng visa, parang magde-decide sila na pabor sa'yo at talagang i-celebrate mo yung magandang resulta. Congratulations. Okay? Meron din po sa iba dyan, ibang Aries dyan, narinig ko ha, hindi to para sa lahat. Very, very specific. You need to decide kung kaninong circle ka talaga kakapit. I'm hearing hindi lahat ng friends mo ay dapat mong i-friends. Hindi lahat sila dapat kasama sa circle mo. So be careful and beware sa mga taong pinapakisamahan mo. Para hindi lahat yan friends, no? Very specific to para sa isang Aries dyan na talagang naramdaman ko na panahon to para makita mo ng maliwanag kung sino talaga yung mga kaibigan at sino yung hindi kaibigan sa paligid. Okay? Time na for you to see the truth at para makapag-celebrate ka ng life kasama yung mga totoo sa buhay mo. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have purse, pay attention to your finances. Sabi dito, kailangan hands-on ka sa pera mo, mga ginagastos, binibili, budgeting, at yung mga pumapasok din. Kailangan gamay na gamay mo yan para hindi ka magulat na lang bigla kung may bigla ang gastos o bakit naubos dito, bakit malaki ang bills dyan, parang ganyan. You also have career o meron daw po magandang mangyayari pagdating sa karera mo. Congratulations. If you're praying and manifesting for your career, this is your sign. Meron ka pong aasahan na magandang selebrasyon tungkol dyan. You also have dogs getting together with friends. Yes, sabi ko nga sa'yo, your friend group, panahon to para mag-rejoice, mag-bond. Pero paalala sa'yo, meron kang mga taong dapat iwasan na hindi dapat parte ng friend group mo. You also have happiness. Ngayon, ligong ito, ipaprioritize mo ang happiness mo or meron kang rason ng kaligayahan patungkol sa karera mo. Congratulations. Ang outcome ni Aries for May 25 to 31, the Devil card. Lalaya ka na, Aries, sa mga bagay na pumipigil sa'yo patungkol sa iyong pangarap. Okay? Meron ka ng bagong iyakapin. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, sabi mo, kaya ko to. Hindi na ako papapigil, hindi na ako aatras, hindi na ako maduduwag. I will now break free from the chain of a wrong pattern. No? Handang-handa mo nang pakawalain ang sarili mo at sabi mo, I can manage now. I am stronger now. I am wiser now. I have the ability now. So magagawa mo na. So palayain mo ang sarili mo sa lumang mundo o lumang buhay na kinalugmukan mo. Time na for you to break free and really do what you think is right. Devil card, the Three of Wands. Yes, handa ka na mag-expand. Handa ka nang mag-grow, umandar, lumarga, nakataligod ka na sa past. Lahat ng rason na nagpaantala sa'yo, bibitawan mo na yan. Dahil sabi mo, panahon na para sa akin na kunin yon, abutin yon, simulan to, may experience to, malasap yun. No? Panahon na to for you to do something else at simula yan this week. Napakaganda po ng pasok ng iyong June dahil talagang merong kang newfound appreciation sa mga bagong bagay. Good luck and congrats. Tuwang-tuwa ako para sa'yo dahil kakawala ka na sa nakaraan at wala nang makakapigil pa sa'yo para kunin or sundin yung talagang alam mong para sa'yo. Congratulations. So Aries, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Tower card, the Knight of Swords, and the Emperor card. At the bottom, meron po kayong the Strength card. Sabi dito ng yung Spirit Guides Collective regarding to your question,
magpakahinahon ka, magpakarelax ka, and magpakatibay ka habang dinadaanan mo yung question mo na yan. Things will eventually change. Okay? Kaya huwag kang mag-alala. Magbabago din ang lahat, in your favor, of course. Pero kailangan ito ng tapang mo. Tapang, paninindigan, pagtitiis, no, pagkapit, at hindi ka mag-quit. Ramdam ko dito na wag mo daw mamadaliin. Both cards are telling me, relax lang, dahan-dahan lang, no rush, no pagkontrol, walang pagpuwersa, walang pagpilit. Just relax, especially with your question. Mag-develop daw ito into something else. Kaya antabayanan mo yung question mo na yan sa mga susunod na araw or susunod na linggo. Makahanap ka rin ng tamang tiempo, no? Tamang timing, no? Kung kailan mo to ibibira o kung kailan mo to susuungin. Pero ngayon, asahan mo daw yung pagbabago dito. And parang divinely orchestrated itong pagbabago na yan. At kailangan maging alert ka. Kapag nagbago na, kapag meron ng development, saka tayo kikilos. Pero ngayon, ramdam ko talaga dito, dahan-dahan, relax lang, hintayin mo. Dahil parang meron pang dapat mangyari, meron pang dapat mag-evolve o mag-develop bago tayo talaga humakbang. So ngayon, para talihin mo yung tapang mo at talagang kasipagan mo na tignan or asahan tong bagay na yan. But since nagbabago nga, parang ramdam ko dito na wag mo munang ipasok ang kamay mo sa washing machine habang naikot pa siya. Parang ganun eh. Hayaan mo muna mag-settle down. At kapag nag-settle down, i-evaluate natin, then go, push, laban. Okay? So ngayon, ang sagot sa iyo ng yung spirit guides, maybe. Maybe. Kasi hindi pa ito ang right time. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo siya pwedeng kunin, 'di ba? Parang tinatimingan pa eh, hinahanda pa eh. So ngayon, kailangan mo na magpakatatag ka, kumapit ka, maging matapang ka, at hintayin mong matapos yung mga pagbabago or yung mga kaganapan. Kapag nag-level up na, kapag naayos na, doon ka sumugod, doon ka umaksyon. Okay? So, maybe pa ito. Next time balik ka, malay mo dumating na yung right timing when you ask for it the next time. Okay? So Aries, yan po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 25 to 31. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.